may narinig na akong umaalon. Nagtatawag ng uwas. Sabi ko ng bus. Pagkalingon ko, puto si Gian. Susunod si Gian. Nakagano na sa bus, oh. Di ba may kapitan doon? Tubol. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Kami nga po pala nagbabalik ang The Boar Hats Podcast. Ako nga po pala ang inyong lingkod, si Felipe. Oh, yeah, di ba? Wala tayong pagkakasunod. Ikaw na Ron. 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 Yun. Tawali nga pala. Ako nga pala si Daobals. Yun. At sa episode natin ito, mga kaibigan, may makakasama tayo. Magpinsan to. At meron din silang similarity traits. And that is mambabae. Yan ang mga kaibigan po natin. O, magpakilala kayo. Simulan natin sa isa sa mga Hokage. Ang Hokage ng classroom namin dati. Pakilala ka, kaibigan. Ako si Enric. Yan, ang babaero yan. Babaero, si Henrik. At ang isa pang babaero, isang kindat ka lang, akin ka. Tropa, pakilala ka. Jeric, na pagkakamalan lang. Yeah! Alright. Okay. So, sa ano natin ngayon, Brad? Sa mga ano natin dyan. Ang topic natin ngayon is funny transportation story. So, mga kulitang kwento nung nung panahong nagko-commute ka pa. Kasi karamihan dito sa mga kasama ko ngayon, mga ditsikot na, hindi na nila nararanasan sumakay ng jeep, hindi na nila nararanasan sumakay ng bus, kasi yung mga ditsikot na eh. Pero yun. So, simulan natin. Ako na muna magsimula, kaibigan, ng nung storya natin ngayon. So, sa akin, Brad, yung isa sa pinaka nakakatawa sa akin na naging ko sa bus to eh. Nung panahong pumapasok pa ako sa Philska. Yan. Kasi minsan kasi nararamdaman nyo ba, Brad, minsan yung parang meron ka nakabarang malaking kulangot. You see. Di ba? Medyo gross. Hindi, yun. May malaking kulangot. Tapos suminga ako ng malakas. Tapos nawala. Kadalasan kasi yun, masasalo diba ng panyo? Masasalo yun ng panyo. Ngayon, Brad, hinahanap ko, wala dun sa panyo. Sabi ko, saan kaya napunta yun? Ang bira, hinahanap ko. Ngayon, nung nandun na ako sa bus, may chicks na sumakay. Katapat ko siya. Ngayon, yung chicks, maganda talaga. Siguro 8 out of 10. Tapos, feeling ko, taga Lasal yun eh. Yung based dun sa uniform niya. Dun sa, ang nasakyan ko dun sa Agustin Paloton. So, feeling ko taga dun yun, based dun sa Ngayon, tingin siya ng tingin sa akin. So, ako, sabi ko, hindi naman ako ganun kagwapo. Ba't gwapong-gwapo ata sa akin to? Mukhang Natetempt na akong kunin yung number niya. Sabi ko, kunin ko kaya yung number nitong chicks na to. Kasi kanina pa tingin ng tingin sa akin eh. Panalo naman eh. Butin lang kamo hindi ko ginawa, Brad. Kasi ngayon, to cut the story short, pagdating ko na doon sa school, edi syempre bumanyo muna ako, tumoilet muna ako, tapos tumingin ako sa salamin. Yung kulangot na hinahanap ko, nandito sa may pagitan nung kilay ko. Buti mataas pa. Nandito, sabi, ay kaya pala tingin sa akin, nandito pala yung kulangot na hinahanap ko nung Ayun. Well, yun. Yun lang. Feeling ko nakakatawa siya, kaya, kaso di naman kayo natawa, ewan ko lang. Natawa nga kami. Imagine ko nga nakasabit dito eh. Hindi dito sa may Iniisip ko nandito eh. Hindi dito, nandito siya. Matagal ka, sir. Hindi kasi, siyempre Brad, kinapa ko yun dito eh. Kinapa ko rin naman yun dito. Kinapa ko sa bibig ko kasi baka doon nga napunta. Pero kadalasan kayo, feeling ko tumalbog yun eh. Nag-bounce back, nag-board ring. Yung mga ganun. Nag-recoil. May recoil. Ricochet. Tapos dumikit dito sa dumikit dito sa kilay ko. Hindi ko napansin, hindi ko rin naramdaman. Si Sensui, no? Ayun. O, sige. O, move muna tayo sa isa nating mga, sa mga guest natin dyan. O, Rick, bago mo sabihin yung funny stories mo, can you tell us something about yourself muna bago ka magkwento? Para mas makilala ka namin. Okay, yan. 33 years old. 33 din na naging chicks. Married. Happily married naman. Yun.
Palakpakan. May isang magandang anak. Yan. Sige, kwento ka na. Tagal eh. Kwento. Kwento. Para sa akin, ang nalala kong funny story niyan is, nung nag-aaral pa kasi ako sa Mapua, so syempre, commute lang din. So, medyo tight talaga tight sa budget. Tapos, parang over the weekend, Sabado, walang pasok nun. Yung mga kaklase ko, inaaya akong tumambay sa Manila. Mayayaman sila eh. Nakakarating ako ng Eastwood nun dahil lang sa kanila. Uy. So, parang nag-aya na sila, tambay daw. Wala akong kapera-pera. Sabi nila sa akin, kahit pamasahe mo lang papunta, kami na bahala sa'yo hanggang sa pag-uwi mo, pati gastusin mo rito. So, ganun yung mga klase kong big time nun. So ako, humingi ako kay mama ng pamasahe. 50. Tapos parang hindi aabot eh. Parang, kasi hindi estudyante eh. So parang hindi aabot yung 50 ko. So parang ang gagawin ko, puputulin ko yung commute ko. So nagbus ako hanggang Baclaran lang. Sabi parang pamula Baclaran, ang plano ko na lang is mag-LRT ako hanggang Central Station. Kasi sa SM Manila daw magkikita-kita. Sabi sakay na ako ng bus, no? Pagbaba ko ngayon sa Baclaran, pre, bumili ako ng yosi tsaka ng candy habang naglalakad ako pa loob. Kasi di ba lalakarin mo pa yun hanggang maabot mo yung sa Baclaran na istasyon eh. Tapos ngayon, pagdating ko sa LRT pre, kulang ako ng piso para umabot ako sa Central Station. Parang aabot yung pamasahing hawak ko na lang nun is parang hanggang hanggang Pedro Hill. Parang ganun ba? Siyempre ayoko namang maglakad pamula Pedro Hill, lalakarin ko hanggang Central, medyo mahaba-habang lakaran din. Medyo naging maselan ka pa, no? Medyo naging maselan ka pa. Ito lang yung kulang. Kapus na, no? Tapos na nagmaselan. Nagbaka sakali ako dun sa yung sa mga nagtitinda sa ilalim ng istasyon. Diba maputik pa yung maputik pa yung kalsada. Naghahanap ako baka may mapulot akong piso. Pero at the end, wala talaga. Hanggang sa napilitan na akong manlimos. Aray ko! Lumapit ako sa isang nagtitinda ng pongkan. Sabi ko, ate, baka may kayo dyan, may piso kasi kinulang lang yung pamasahe ko. Tapos parang hesitant pa siya. Ang binigay niya sa akin, pre, yung kaila-ilaliman ng bariyahan niya. Yung mga tigbe-benching ko na ang iipin na. Para lang makabuo piso. Pero may mga piso sa ibabaw. Talagang hinaluhog niya yung kailaliman ng tigbe-benching ko. Yun yung binigay niya. Tuwawa ng Diyos, nakarating naman ako doon sa mga kaklase ko nun. Pero inisip-isip ko, kung hindi ako bumili ng yosi or hindi ako bumili ng candy nun, hindi ako nang problem sa ewan ko kung paano pala. Embarrassing story pala siya. Pero natatawa lang ako pag inaalala ko na sukdo lang manlimos ako tsaka maghanap ako ng piso sa sahig. Tapos buong Baclaran, inisip ko kakahanap ng piso. Yung inisip ko naman, Brad, na limos, akala ko parang nanghingi ka rin nanghingi ka ng pera. Ang iniisip ko kasi limos parang gumaganong-ganong ka sa kalsada. Limos po, mga ganon. Handling, no? Oo, limos po, mga ganon. Tapos yung medyo gaganyan-ganyan ka kunwari para talaga namang talagang bibigyan ka. Medyo tingin po piso, mga ganon. Pero di naman pala. Di goods lang. Pero yung isa rin hindi ko malimutan na nakakatawa, yung sa amin ni Jack nga, yung kinikwento ko kanina, yung nabanggit ko kanina. Pauwi kami noon galing Lasal. Tapos parang umikot sa bayan. Malapit na kaming bumaba sa may gate 2 yata yun. Biglang pumreno ng malakas yung jeep. Dalawa lang kami ni Jack na sakay. Di pag nasa may pintuan kami nasa may pintuan sa likod ng jeep. Doon kami nakaupo. Magkatabi pa kami. Pagpreno ng jeep, nandun na kami sa may harap. Kasi hindi ko alam kung kanino mukha yung... Buti yung posisyon nyo, Brad, hindi kayo nakakuya wag po. Kuya wag po yun.
ni Jerry. Nasa Diretso. Pagpreno ng ano, pagpreno. balikan, no? Pagpunta dun sa harap, nakakuya wag po, pusa kuya wag po. Ilan taon pa rin siya. Ilang taon na yan. Hindi mamamatay yung kwento. Hindi mamatay ang kuya wag po na yan. Buti hindi buti hindi ka na posisyon ng Jeric noon, like, Jack, pagpreno ng boss, ando kayo sa likod. Hindi ako pumayag. Ba't sinabi mo asa? Asa? Hindi mamamatay yung story yan, mga brother. Oh, sige. Oh, babalikan ka namin, Jack, ha? Babalikan ka namin, Jack, sa kwento mo. Mukhang masaya yung kwento mo, eh. Mukhang happy ka, eh. Oh. Kasi ano muna, salamat Rick sa napaka-funny na story na yon. Talaga namang napatawa mo kami. Ikaw naman Ron, mukhang ganado ka, Gina-G ka kanina eh. Pinagmamayabang niya eh. Pinagmamayabang niya, hindi, maganda to, nakakatawa to, sabi niya pang gano'n, no? Oh, sige na, kwento mo na. Pero ba sila ate? Oo. Kasi, diba yung biyahe namin, mula sila, papuntang trabaho, 3 hours, hanggang Boa. Tagal, no? Tagal naman ang biyahe niyo, ano bang sinakyan mo? Bas, Karwahe? E-bike. E-bike? mula sila hanggang Boa. Mm. Tapos nung mga 30 minutes ng biyahe, hindi ko nahihiya ko. Pero kaya mo naman siguro, ganyan. Mm. Tapos nun, edi sabi ko, siguro tulog na lang ako. Edi tulog ako, no? Nag-idlip ako, check ko yung oras. Sabi ko, 1 oras pa yung biyahe, gano'n. Mm. Sabi ko, may ko ba kaya kami ni Jenny? Kasi, kasi kaya pamasahe, naisip ko. Tapos naalala ko, meron palang kami biniling tigas 10 pisong tubig ng mineral water. Mm. Sabi ko, Puto, bumihi. sabi ko, wala na akong choice. Eh di, tinignan ko yung mga pasahero. Sakto dun sa pinakalikod, walang tao. Eh di, sabi ko, niyaya ko si Jen, tayo sa likod. Kasi, hindi ko na kaya, gano'n. Mm. Eh di, ginawa ko, binuksan ko yung bote. Yun, doon ako Alam ko yung nakakatawa doon. Yung nakita ni Jenny, ay, jutay. Biro lang. Diba? Oh. Medyo nga siya, Brad, eh. Ingat na ingat pa ako nung kasi nga ba mamaya, siyempre, Kumaldag yung bus. tumalsik, diba? Nagkalat ka pa. Gano'ng kalaki yung bote? Yung tigas 10 piso na parang Wilkins. Mga ganyan. Buti nagkasya. Oo nga, eh. Hindi yung Pag sumobra sabi ko ba? Hindi yung Akala ko yung nagkasya eh. Ito lang naman. Ano ba nagkasya? Yung amount o yung mismong Yung volume ng Naglalabasan. yung volume. Akala ko sinasabi ni Jack, buti nagkasya yung eh. Niloloko ka, oh. Yuts na, yung puto mo eh. Hindi ako, oy, wag ka mo, nagagalit na si, hindi ako kinaklaro ko lang, kaibigan. Nagagalit ka. Hindi ata dapat funny stories to eh, dapat yung nakaka-trigger eh. Tinatanong ko lang naman eh, kinaklaro ko lang eh. Isa to. Maging ganyan ulit yan. Sige. Sorry na Ron, hindi ko naman sinasadya. Yun na yan, inaalala. Oh. Next. Pinapayak na naman si Brad. Buti hindi ko maldag yung bus, no? Nalubak, no? Mas masaya yun pagka kumaldag, Brad. Yun talaga mas lap trip. Tapos kung ka nun, papasok ka sa trabaho, no? Amoy ba't ganun parang ang epang? Tapos siya yung mag-react na. Siya yung magulang mag-react. Oo. Kaya yun. Mababansag ka pa. Ano, no? Kung punuan yung bus nun, Oo. wala kang mapipwestuhan sa likod, GG yun. Hindi, ganun naman di ba? Parang iihi ka na, tapos di mo na kaya tigilan. Conforme. May iba, umiihi na lang sa mismong lapag eh. Hindi na gumagamit bote eh.
Nakita ka. Magugulat ka na may umaagos. May umaagos sa tubig na gano'n sa ilalim ng ano mo. Yun pala may ano na eh. Pero hindi naman ihi, kadalasan suka. Di ba yung mga ano? Hindi, meron na kami. Oy, kwento ko yun, boy. O na, nag-aagawan pa na kwento. Mamaya ka na Rick, nakadalawa ka na. Isa-isa lang. Nakadalawa ka na eh. Akin na yun. Ako na bahala sa'yo. O sige, si ano na. Si Roel muna. Roel, ikaw. Sa akin, Brad, naman, di ba, pareho tayong school noon, pills ka. Oo. So, bali, ang sinasakyan lang namin ordinary bus. Kasi si RJ, ayaw niya ng aircon eh, nagsusuka siya. So, usually kasi pag ordinary bus, talagang ano yun eh, kumbaga, unahan sila makapwesto eh. So, usually, pagdating mo ng Bacoor, di ba, counterflow na yun eh. Parang pinapauna na yung mga palawas. Yun ang nangyayari. So, may nakasama kami dun sa bus. Ano sila, tatlo siyang construction worker. Uy. Bababa sila ng Bacoor sila bababa. Ito yung nangyari. Pagdating nung Bacoor, Brad, syempre pumaparon sila. Si Manong, nagpa-counter pa yung traffic enforcer. So, lahat talagang diretsuhan yung ano. Ang ginawa ka mo ng isang kasama, tinulak yung niya, kasama niyang bata. Aray Gumulong ko. yung Brad. Gumulong. Dangerous yun. Gumulong. Tapos ang malupit doon, Brad, yung dalawa ng kasama, doon na bumaba sa may sa may sa may papunta na ng Manila, yung pa-exit na, Molino, doon sila bumaba. So nagkaiwalay sila, yung isa gumulong, doon sila nagpasamaan. Lasing sila? Diba, tinulak Nagkatripan lang. Buti ka mo, walang kasunod, kasi kitang-kita namin yung RJ nasa bintana ako eh. Putik, gumulong talaga siya. Ang malapit nun, yung kasama yung dalawa, bumaba lang maayos. Doon sa may talaban niya. Bumaba doon sa amin na pinag-stapan. Wawa naman yung tinulak nila, Brad. Buti hindi na hindi na ospital. Pwede pa mga ma-hospital yun eh. Kasi di ba mabilis na yan? Talagang wala, iniwalan nila. Doon na sila bumaba sa talaba. Kababa sila na maayos kasi yung kasama nila nandun sa Bacoor. Hindi ko alam kung anong lagay ito. Ayun. Tawag doon, bagong technique na 1, 2, 3 yun, sir. Pag bagong 1, 2, 3 yun, sir. Kaso ano yun, delicates. Yun lang naman sa akin, usually. Oo. Pero brutal eh. Hindi siya nakakatawa, Roel. Dangerous, brutal. Fatality, Fatality. Hinahanap ko saan banda doon yung nakakatawa eh. Kasi nakakatakot yun, Brad eh. Mga siguro 18 anyos, mga ganyan. Kaidaran natin ng college. Naku, batang-bata nga yun. Batang-bata yun, Brad. Gumulong eh. Kapit tayo pa yun. Iba yan. Patay sa'yo, Jack. Tingnan nyo mga kaibigan kung paano yung mindsetan nitong guest namin ngayon. Kaya alam mo, chick boy talaga eh. Alam mo, tirador eh. Birador, kaibigan. Binabase ko lang sa salita. Lalaki yan, Jack. Lalaki yung 18. Hindi ba? Lalaki yun, Brad. Lalaki. Ay, yung sariwa eh. Uy, patay. Patay sa'yo, boy. Baka talaga. O, sige, Brad. Di na natin patatagalin. O, Jack, bago ka bago mo ikwento yung kwento mong aagawin dapat ni Henrik, magsabi ka muna ng konti about yourself. Paano mo nga ba na nakuha yung chick sa isang kindat lang? Nakaupo lang sa gutter yun eh. Grabe, di ba yun sa base 4? Oo, sa base 4. Kinandatan lang, kasama niya na eh. Oo. Hindi nga nasiraan ng service. Hindi, iba pa yun. Yan, Brad. Iba pa yun nasiraan ng service. Hindi yun. Naulan pa nung partida. Nasiraan na ng service, sir. Kay Jeric na. Yun. Hindi, naalala ko nun, Brad. Naalala ko nun, sumama sa inyo si Henrik. Dalawa yun. Naalala ko. Dalawa sila nun eh. Dalawa sila ng biktima nun yan, katsaka si Jet eh. Tapos sinama si Henrik dun sa birthday party kasi nga sinama si Jeric katsaka si Jet. Sabi niya, Rick, sama ka sa amin, no? Kasi may pupunta kaming chick sa may bandang City Homes. E di sumama si Henrik. E di yung dalawa may partner. Si Henrik daw naghahanap ng partner eh. Totoo ba, Henrik? Wala, hindi ko alam yung City Homes na yan. Uy! Jack, mukhang kailangan pa ipaalala, Jack eh. Wala to. Hindi niya na, kinalimutan na niya. Kulang eh.
Wala siya partner. Oh. Di. Sige. Ano, pakilala na ba ako? Oh, sige. 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 Jeric nga pala. That's why... Joke. Jeric, ano ba? Simpleng mamamayan lang ng Pilipinas. Tatrabaho. Yun. Humble. Yes. Humble. Ang Christian ng Villa Luisa. Tama yan. Sige. So, simulan ko muna. Hindi, bago tayo magsimula, gusto ko muna ikwento paano ko mga masasayang alaala ko dito sa host natin. Yun. Yan. Ano lang, intro lang. Kasi dati, nag-aaral ako sa may Lasal, Dasma. Tapos... Yaman, Lasal Dasma. Yaman yun. Oo. Ano yun eh, kasama kita ng Philip para pumunta ka yata sa Lasal. Di ko alam kung anong purpose mo nun. Bugok, sinama mo ako nun. Alam ko na kung saan papatumbok yan. Alam mo na saan patumbok yung kwento mo na yan eh. Sinama mo ako nun, sabi mo pre, magpapa-clearance lang ako. Samahan mo ako sa may building namin, sa may Seyat. Relax, brother. Sa Lasal Dasma kasi, may lalakaran kang mahabang walkway to na covered. Mula gate 3 hanggang dun sa mga admin building. Okay, lakad kami. Kasama ko si Philip. May nakasalubong kami. Babae. Babae yata yung dalawa. 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 Kailangan siya rin. Tapos, nakangiti. Tumatawa yung babae pagkadaan. Tapos, narinig namin nagsabi, cute na ako mukha ni Jollibee. Pagkadaan mo kasi Oh my God. Hindi mo pala mo ito na yun. Emotional damage! Sabihan pa ang kamukha ni Jollibee. Kinakwento niya sa amin yun lagi. Yung doon pala nagsimula yun. Di ko naman kasalanan yun. At least napasaya mo sila, di ba? Bisit na bisit ako nun eh. Sabi ko, nagpasama lang. Nakadilaw ka? Ha? Nakadilaw ka ba ng mga panahon yun? Hindi. Nag-dock pa siya ng May goth. Skype? The PH. Goth. Nag-dock pa siya ng mga panahon. Okay. Kwento ka na. Skipan ko kaya to. Skipan na to. Masyadong madaldal eh. Ikaw may nag-i-spill na mga kwento kanina pa. Okay, diba ako na. Sige. Kwento ko kasi, nandito yung isang involved eh. Si Hendrik, yung nagsalita kanina. Oo. So kasama yan, si Hendrik, no? Tapos isa nating tropa si Gian. Wala siya dito. Gian, pasensyan mo na. Pero kasi mga panahon college days, sa TUP pa ako, si Hendrik sa Mapua. Si Gian saan ba nun? Lyceum? Lyceum na siguro. Lyceum ever since eh. Oo, Lyceum. Dumayo siya ng Manila. Kaya yan eh. Bilyar doon sa malapit kila Hendrik ng bilyaran. Eh di bilyar, siyempre pagka ganun, inom-inom, no? Sige, inom ka. Inom kami. Tinatamaan na ako. Sabi pa, di ko na kaya, red or sininom eh. Si itong dalawa, sige pa, kaya pa yan, inom pa. Hindi, kuha pa sila. Okay. Di na. Maya-maya, pagkatapos mag-inom, napakanton pa yata tayo nun sa labas eh. Ano? Kanton? Letter N. Kinaklaro ko lang kasi kayong dalawa ni Henrik involved eh. Pag kayo kasi iba yung napapakinggan ko brother eh, pagka mga ganyang kwentuhan eh. Kanton. Pansit kanton. Yan, napapansit pa kayo. Yan, alam ko, nakailang case kami nun, parang more than magdadalawang case yata yun. Ang dami niyong pera. Kasi panahon na yun, MP lang kami bro eh. MP lang. Mapuway. Di ba? Ano kung engineering ka? Mapuwa. Iya, Mapuwa. Quad-sem, kaibigan. Wala mapaglagyan ng ng salapi. Diba? Mapuwa si Hendrik noon. Di, bilyar kami. Tapos, ang dami namin ng ilong, sobrang hindi ko na kaya, tumigil na ako, sige tuloy pa rin. Hanggang sa nagkayaan kumain ng pansit canton, di busog kami. Uwian na. Ano sasakyan natin? Sige, bus na lang. Hanap kami ng bus. Park and ride yata tayo nun no? Park and ride kami. Park and ride kasi. Park and ride kami. Nakaupo kami doon sa parang pang-apat yata mula doon sa likod ng driver. Di ba sa bus, 3 tsaka 2.
Yung left tsaka right. So, tatlo kami, sakto kami doon. Ako sa pinakabintana, tapos si Henry, tapos si Gian sa may malapit sa aisle. Hindi yan Yung una okay pa tatawanan pa sila. Tintuan pa sila, okay yung bilyar okay. Pagdating ng bakor, may nagsasalita pre, nasusuka ako Aray ko. Nasusuka ako, sabi ko sa kanila, pre, tisin nyo na lang, lapit ng bakor na to. Layo pa nun Daas pa tayo. Siyempre, kailangan mo bigyan ng lakas ng loob. Nakakaya yung mga bus, di ba, pag ganong oras, standing yun. Tayo. Pwede, imus. Si Henry kaya tayo nagsalita. Basta may isa pa naman, ako rin po, nasusuka na ako. Eh, si putang ina, dalawa na sila. Sabi ko, pre, tusing nyo, nakakaya sa bus. Ayan, nakapit na tayo, das mo na. Dito na. Das mo na kami. At hindi ko matandaan or exactly sure lang kung dun sa may pababa ng nililikuan ng bus. Gibara. Oo, yun, pag-Ibara. O dito na sa may pabayan. Basta may narinig na akong umaalon. Nagtatawag ng uwak. Standing pa ng bus. Pagkalingon ko, puto si Gian. Susunod si Gian. Nakagano na sa bus, Di ba may kapitan doon? Shit! Dito umagot. Tapos, may sumunod din. Sumuha din. Puto, dalawa na sinunod. Tapos, di ba standing? Kita ng mga tao. Siyempre, tinitingnan sila. Ako, siyempre, sama ko yung dalawa Uy, pre, hindi natin na. Tapos, yung mga narinig ko yung mga tao sa likod ng upuan, pre, may sukaw, tinataas nila yung pangkat. May pangkat. Kasi hindi siya yung parang oatmeal lang. Hindi siya oatmeal lang na parang buo May canton, tsaka yung red doors. Siyempre, malabnaw. Umagos. Tangina. Sabi ko, pre, tangina. Malapit na kami. Pahinto na kami ng Bilya Catalina. Sabi, pre, tigil niyo muna. Bababa muna tayo. Magawa namin sa Catalina. Sabi, pre, di ko na pinansin yung konduktor. Siyempre, nahiya na ako Nagkalat na kami sa loob Nagbubulungan na yung mga pasahero. Kadiri. Siyempre, nangangamoy pa. May anak. Tapos pagbaba ng bus, round 2 sila. So may puno doon sa Buti wala kayo nasukahan, Rick. Wala kayo nasukahan. Tayuan ka mo Ang linawin lang ako. Si Gian, depensahan niya. Isang part. Basta ang naaalala ko doon, Guevara, sukang-suka na ako. Tinitiis ko, tapos huminto sa bayan, huminto sa Andox. Sabi pagdating nung sa may malapit na sa gate 2, doon na talaga bumulwak yung suka ko. Tapos nung nagsabi sila Jeric na para sa gate 1, syempre pag preno ng bus, lahat ng suka umaagos papunta ron sa harapan. Oo. Diretso baba na lang kami, tapos yun nga, nag-round 2 kami ron sa puno. Kasi, tapos yung suka ko, pre, yung talagang suka na, yung dire-diretsong, hindi siya yung konti, may kasamang alak talaga, kanton, grabe yun. Mga alamat, ang alamat. Kasi ang laba ng pinigil mo Bumigay ka lang sa dulo Andun ka na Oo. Kaya nga, na lang Nasa finish line ka na. Hindi nakakawa kasi yung katabi mo. Si Gian nakalabas na. Nauna nga si Gian kasi. At syempre, naaamoy ko rin yung suka. Oo, nago ka na rin. So, grabe yun. Hindi. Nagsukahan na sila. Nagsukahan na sila. Ay, si Dobald, si Chat DVD na. Salamat nga pala, Jake, sa napaka makabagdamdami mong kwento na yun.
Medyo ano eh. Lore yun. Magandang kwento yun. Magandang lore yun ah. Talaga naman. Salamat. Growth. Ako na? Yes sir. Ikaw na. Si ChatDBD. ChatDBD. Yung sa akin, hindi ko alam kung kasama rin si Gia nun eh. Kasi Lyceum siya eh, di ba? Lyceum din ako. Yung sa kwento ko, doon ko mapatunayang walang macho sa lumilipad na ipis. Kasi pauwi na kami nun eh. Pauwi kami nila Gia. Hindi ko alam kung kasama si Gia nun eh. Pero yung mga tropa namin, yung mga tropang lover, yung mga mukha ring addict, parang kami nila Gia sa Lyceum. Kung nagsabi niya. Kami papunta sana kami galing kami Tambayan sa may Sampalukan. Pabalik kami ng Manggahan, ulit kami, Pakanan. Para doon kami sasakay sa may Manggahan na. Kasi doon maraming sakayan eh, di ba? Pag galing ka Lyceum, pag pumapasok sa Lyceum. Eh di punta na kami, sakay kami doon sa may tapat ng Sampalukan. Tapos, yung mga doon, onti lang mga dumadang jeep doon. Tapos nakapara na kami. 5 kami nun eh. Tapos maluwag yung jeep. Eh kaso, doon sa Sampalukan, syempre, mga medyo parang magubat siya, naiwan. Pagsakay namin, okay lang, di bayad-bayad na kami. Tapos mamaya-maya, may nararamdaman ako sa braso ko. Di ko pinapansin kasi bayad ako. Pagkakita ko, puta, may lumilipad na ipis na. Buti hindi pa rin masyado nakandar yung jeep. Takina, irita kami. Tapos mabaan lahat kami. Yung mga itsura namin na hindi mo alam na yung umiirit talaga. Bakit mga itsura namin nun eh. Mga kaitsura ko, iba donger, iba mga rakista. Takina, tilian kami. Tapos baba kami. Tapos iniwan kami ng jeep, gano'n. Kung inalakad na lang kami, papunta mga. Puta, walang bruise ko sa lumilipad na ipis. Di ba kasi minsan lang yun? Minsan lang nila gawin yung na yun. Tapos pagka ginawa pala nakaka-bad trip. Ako nakabayad tayo. Ibang tropa hindi pa. Mga super saiyan na super saiyan na ipis. Parang nakadiri. Kahit ata kayo di ba? Lahat ata tayo dito. Pag pag lumilipad na ipis. Di naman. Baka naka-record lang. Baka naka-record lang. Okay lang yung nagapang na ipis eh. O tayo pag nalipad na, dangerous eh. Oo. Ano mo, ligaw na bahala eh. Tilihan kami, puta kayo nang niya. Kadiri. Uy, mga ganun may. Uy. Mga ganun. Oo. Hindi, sa amin talaga tumitili eh. Teka lang. Kuya. Babayad na ako. Punta sa atin yung braso. Teka lang, kuya. Nakala mo hindi ka pwedeng singer. Oo. Siniwang kami. Akala siguro ng driver, mali kami na nasakyan. Yung pala may ipis sa loob ng niya. Ilan yung kwento ko mga sir. Medyo din. Medyo hindi super party. Di okay lang yung kaibigan na ko naman. Nahanap ko naman yung doon, yung humor. Hindi ka tulad ng kay Aaron, no? Hindi ko mahanap yung humor, yung yung tumambling eh. Yung tumambling dun sa Bacoor. Brutal yung humor ni Rowell. Ngayon ko lang na brutal. May fatality, no? Yun. Ay ba ako? Kasi lahat tayo personal experience eh. Yung kay Ruel kasi experience ng iba eh. Oo, yun. Hindi, andun na. I mean yung gumulong, gumulong. Yung ikaw mismo, kasi si Aaron umihi, ako sumuka. Diba? Si Dobad, sinapangan ng ipis. Ikaw parang nasaksihan mo lang eh. Oo nga. Hindi, si Jake din eh. Si Jake din eh. Ganun din kay Jeric eh. Nasaksihan lang. Sa bagay. Gusto ko yung kwento ni Jake sa MRT, yung yung mga squishy moments niya, yung mga pasimpleng yan. Ultimate ang image dito ah. Gasto sa boobs. Matindi yan si Jeric ganyan. Feeling ko nga binoto niyan si Kiko eh. Meow meow. Meow meow. Aray ko. Squishy moments. Squishy moments.
Ngayon mga kaibigan, bago muna tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig, ano muna ang parting words na pwede nilang matutunan sa napag-usapan natin ngayon. Unahin na muna natin si Henrik. Kaibigan. Ayan, paikot. Paikot. Round robin. Huwag kang magsasagad ng inom pag malayo yung biyahe mo. Yo. Yan ang tamang pangarap. Oo. Hindi lang kasi nakakaabala sa iba, di ba? Malapit pwede. Oo. Yan. Pag malapit pwede. Patay sa'yo, Ron. Ikaw naman, Jack, anong parting words mo na pwede nang kapulutan sa ating mga aral? Nakuha na ni Hendrik yung sa Yung sa MRT na lang. Meow. Wala akong ganun, boy. Wala akong ganun. Wala akong meow. Stories. Okay. Meron pa kasi ako dapat kwento kanina, pero yung sa paglagpas kasi yun. So, quick kwento lang. Parang, may pahabol. Kasi nakuha na niya yung lesson ko eh. Kasi dati, parang pagod ako nun. Tapos parang, alam ko yung biyahe, diba? Pag natutulog, galing ang PUP. Tapos, nagising ako sa may, Baclaran. Tapos nagising ako sa Bacoor. Nagising ako sa Imus. Siyempre, alam mo, Imus pa, diba? Tapos sabi, tulog pa ako. Layo pa naman lakas mo. Ayun, pagising ko, pala-pala na. So, siguro ang lesson ko doon. Pakutanggal na gamay mo yung biyahe. So, kapag medyo tingin mo malapit ka na, gising ka na kasi lalagpas ka na lang. Gabing-gabi na nun. So, wala na akong masakyan pa uwi na jeep nun. Naglakad ka? Hindi. Naglakad lang ako ng malayo kasi doon ako sa garahihan ng ng bus. Jasper. Oo. Hindi Jasper yun eh. Yung mga gayong Loton. So, yun. Lumagpas ako. Huwag ka matutulog na sobra-sobra. Tansyahin mo yung layo mo. Yun. Magandang rin yan, magandang pangaral yan. Pero inaasahan ko yung mga kwentong MRT. Yung mga meow, mga ganun. MRT talaga. Ay, baka maniwala yung mga tagapakinig natin, hindi po totoo yun. Very wholesome si Jeric. Talaga namang pasasagutin ka muna bago siya gumalaw. Yan, okay, sige. Wala na pre, siraan na eh. Sira na ibig. Hindi. Yan. Wholesome po si Jeric, mga kaibigan. Ayan. Biruan lang po yan, biruan. Ron, ikaw muna. Parting words. Ano sa akin? Umihi muna kayo. Bago kayo. Yan. Yun. Diaper ka ron. Diaper ka, Brad. Siguraduhin yung, pag bumiyahe kayo, may bote kayo katabi. Emergency pack yan. Yes, sir. Yan. Si naman? Si Ruel. Ikaw naman, Ruel. Sa akin, Brad, lang, huwag kang magtiwala sa kasama mo. Bay tulak ka din, medyo dangerous. Uy. Ikaw naman, chat TBD. Ano sa akin? Pag mga masahe kayo, tignan nyo muna yung paligid. Baka may dumapong ipis din sa inyo. Yun. Goodies. Kasi mawawala yung pagkamacho nyo. Baka tumileding kayo. Masisira image na. Ayan. Okay. Thank you. Ayun, so sa mga tagapakinig natin, sa akin naman, ang parting words ko lang sa inyo, huwag kayong feeling pogi, baka may nakadikit lang na kulangot sa mukha nyo. Yan. So muli mga kaibigan, maraming salamat nga pala sa mga natin ngayon, panauhing pandagal natin, ang magkaibigang magpinsan na chick boys, si Henrik at si Jeric. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Muli kami nagpapaalam hanggang sa muli. Kami nga po pala ang The Boar Hats Podcast. Bye-bye. Bye-bye. Ayun mga Bornex, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please follow, like, share, and subscribe. You can follow us on Spotify, YouTube, Amazon Music, and Facebook. Also, lagi nyo abangan yung mga paparating pa nating episode every Friday. Ayos ba? Kita-kits! Bye-bye!